Mga kababayan, si Kamanong po, muli na naman po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito po si Ma'am Malu Tikia, mga tambay. Dito po, binanatan niya po at talagang sinabi niya po yung katotohanan, real talk po. Sinabi niya po na talagang ang ating bansa at lalong-lalo po ang Malacanang at lalong-lalo po yung nagsasalita po ron na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, mga bayan. Ay sinabi po ni Ma'am Malu Tikia na ito po ay talagang propagandista. Propagandista po ang nangyayari po sa Malacanang. Totoo naman po yun. Nakikita naman po natin para pong napasok na umano ng makakaliwang grupo ang Malacanang. Meron na pong makakaliwang grupo umano ron at propagandista, mga kabayan, ang datingan po na ginagawa. At ubod po umano ng sinungaling at napakarami pong ginagawang mga pamumulitika at kasama na rin po ang fake news umano. Grabe pong pamumulitika rin ang ginagawa po niyan, lalong-lalo po sa pamilya Duterte. Kahit po wala siyang basihan, walang ebidensya, ganyan po katindi ang tinatawag na propagandista, mga kababayan. Pahinga po natin si Malu Tikia, mga katambay. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng COMS 101, sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya. Ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O wag na Google, ang dali mag-AI. I-type mo yung Malu Tikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malu Tikia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dali mo sa usapin ng datos, wala siya.
Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-o-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano, tinawag niya akong propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y pinabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez. Si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala ng trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente? Kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging tikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Yan po. Hindi naman po kawawa. Matama hindi naman po kawawa ang Malacanang. Kawawa po ang taong bayan. Yun po ang totoo. Hindi po magiging kawawa ang Malacanang dahil po napakarami pong dumarating na mali-malitang basura ng pera doon. Paano magiging kawawa yun? Ang taong bayan na kawawa. Kasi nagkaroon po ng Pangulo na bangag, gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Hindi ba? Kung ngayon po ay pinagre-resign po ito pong propagandist, mga tambay. Alam naman po natin kasi mismo si Ka Eric pinangalanan yan eh. Pinangalanan po ni Ka Eric yan, umano. Yan po si garbage in, garbage out. Talaga pong wala pong aasahan dyan. Yan po ay nilagay dyan para po maging attack dog umano. Lalo-lalo sa pamilya Duterte. Kaya nga po nakita naman po natin ang hindi na po marunong mahiya yung tao na yan eh. Hindi na po marunong mahiya. Makapal na po ang pagmumukha ng taong yan, umano. Ibang klase po yan. At likas na po sa kanya yan. Dahil may utak po na iba yan. Kaya nga po, kabastos-bastos nga daw po umano ang tao na yan. Hindi nga po kagalang-galang na spokesperson o USEC ng PCO. Hindi po kagalang-galang dahil sa lahat po ng naging tagapagsalita ng mga nakaraang pangulo ng bansa,
ay ginagalang pa. Ito po, hindi nakagalang-galang, mga tambay. Isinusuka na. At kung ano-ano na nagiging bansag sa kanya. Hindi po ba? Lahat na po ng klaseng bansag ay nasa kanya na. Pero sa kabila nun, kapituko pa rin po siya sa kanyang posisyon. At sa kabila nun, tanggap na tanggap po ng palasyo. Paano po? Kung yung Pangulo ay laging high dahil sa pulburon, umano, hindi naman nakapag-iisip yan ng tama, lalong-lalo nga kung high, kung bangag, si Bonget umano. Hindi po ba? At yan naman po talaga, nakadesign po yan. Nakadesign na po yan. Kaya dito po sa sinasabi ni Malu Tikia, mga kabayan, wala ka nang maasahan, Ma'am Malu. Saan ka makakaasa kung ang Pangulo ay gumagamit ng pulburon? Anong approval at trust rating pa ang aasahan mo riyan? Sa tingin mo makakabawi pa? Makakabawi pa ba? Na alam mo na magnanakaw sila umano at gumagamit pa sila ng pulburon? Anong tiwala, trust na makukuha nila sa taong bayan? Bibigyan ba ito ng trust rating? Tataas ba ang trust rating at approval nito sa Pilipino? Na alam natin na puro pagnanakaw lang at pamumulitika at bisyo na pulburon ang ginagawa nila, magmula na sila'y umupo, ay lalong lumala pa raw ang bisyo nito, ayon sa kanyang kapatid. Kaya nga po sinasabi ng ating mga kaubayan, pati ang tagapagsalita ay bangag na rin daw ba umano? Dahil kung ano-ano mga pinagsasabi, at sanay na sanay po niyang tanggapin ang mga kanya pong kawalanghiyaan at katarantaduhan at kagagahan umano nitong tao na ito. Nung nakaraan lang, di ba? Nung nakaraang araw, mismong kakampi niya na sa Malacanang. Di ba? At yung sinasabi ni Malu Tikia na dala-dala daw po ni Bersamin. Siya rin yung nanira kay Bersamin eh. Ano po sinabi niya kay Bersamin? Nag-resign daw po. Nag-resign. Hindi naman pala nag-resign yung tao. Sinibak pala. Sinibak at hindi nagre-resign. Hindi po ba? Nakita niyo po. At tanggap na tanggap niya po yun. Tanggap na tanggap po ni garbage in, garbage out yun. Yung mga batikos ng tao. Dahil po sa pera umano. Sa pakinabang. Dahil nga po napakaraming maleta rin sa Malacanang. Isang damukal po ang maleta daw dyan, ayon kay Saldi ko. Kaya nga po ang tanong po ng taong bayan, ilang maleta kaya ang napunta dito kay garbage in, garbage out? Talaga pong tanggap niya na po. Ang batikos at kasinungalingan na pinagagawa niya, umano ay tanggap niya. Natural na natural po sa kanya yon. Yung magsinungaling dahil po yata sa napakaraming pakinabang. Yan po mga kabayan, ang batikos po ni Tikia, ni Malu Tikia, dito po sa walang kakwenta-kwenta at isang history po ang ibinigay po na kahihiyan sa bansa. At siyempre po, ito po ay nagpipresenta po ito sa ating bansa, sa Malacanang, sa Pangulo, siya po ang nagre-representative na tagapagsalita. Ano po ang makukuha nating respeto sa buong mundo at sa buong Pilipinas? Anong respeto ang makukuha natin sa mga banyaga kung ganitong klase po ang tagapagsalita ng Pangulo? Kung ganyan pong klase ang tagapagsalita ng Pangulo, di lumalabas po pala yan pag ginamitan mo ng logic. Ganon din po lalabas ang ugali at style ng kanyang amo. Parehas din kaya? Di ba ba? Ganon din. Tanggap niya style bulok eh. Di po ba? Sanay na sanay pong tanggapin lahat ng kahihiyan. Di ganon din po yung amo. Sanay na sanay po sa kawalanghiyaan at sanay na sanay din po tanggapin ang batikos at kawalanghiyaan na sinasabi sa kanila. Di po ba? Pare-parehas na po silang mga walang hiya umano at kay kakapal ng mga pagmumuka umano. Yan po mga tambay, thank you po. Talagang ganyan po talaga. Wala po tayong aasahan sa gobyernong ito. Dahil po,
makakapal na po ang mga pagmumukha nila. Hindi po ba? At thank you po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye!